May background na ito, Nak. May background na to, Nick. Background. Ang liit na natin, picture, Nick. Ano ba eh? Ayun. Ano yan? Hello, hello. Yes. Kung Yes, sa wala kang phone mapagpa... bro na lagay. Apa, okay, live na po tayo mga kapatid. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Once again, tayo po live na magpapahayag ng mga salita ng Panginoon. At ito ang inyong lingkod, Brother Eric Villanueva ng Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, sa programang ito, Ang Tugon ng Biblia. At kasama po natin ang ating mga kapatid na tutugon po sa mga katanungan ninyo. Kasama po natin maglilingkod sa araw na ito, sa gabing ito, upang magpahayag ng mga salita ng katotohanan na siyang dalisay na aral ng Panginoon. So, narito po ang ating mga kapatid, Brother Lauro, makilala po kayo. Lauro Maduso, God bless sa inyong lahat, na? God bless. Brother Romeo? Ang pagpalang gabi po. Ako po naman, ang inyong kapatid, Brother Romeo, na sa inyo'y nagpaanyaya na tayo'y makinig at mag-aral sa programang ito, ang tugon ng Biblia. At sana, ang pagkapala ng Diyos, ang kaawaan at ang biyaya ay tumayo lahat. Salamat po. God bless sa ating lahat. Yun, salamat sa Diyos. At tayo naman siyempre, nariyan pa rin po ang ating live ng mga tanungan. Kung sinong merong ibig ng magtanong, ay tutugunan po natin sapagkat ito ang ating programa na magbigay ng kaliwanagan, batay po sa aral ng Panginoon, at mabuksan ang mga kaisipan na mga nagsusuri, lalo na, Brother Romeo, Brother Lauro. Marami po kasi nagsusuri ngayon eh. Maraming nagsusuri at sa kanilang pagsusuri, napakadami pong aral na kanilang napapakinggan. At suma total, siyempre, sa atin lang po, siguro nasa 4,000 na mga registered SEC, naka-registered na mga relihiyon. So, lagana po ang mga relihiyon o mga congregation sa buong Pilipinas at hindi lang doon, sa buong mundo. So tayo naman ay munting kawan na nagpapahayag at sumisigaw sa isang sulok ng katotohanan. Opo. At siyempre, sa araw-araw na ating pong nilalakad, natatanaw, marami po ang ibig na umalam ng katotohanan. Maraming gustong umalam eh. Kasi ang daming tanong, Brother Romeo eh, di ba? Brother Lauro, ang dami pong tanong ng tao eh. So gusto nilang maliwanagan yung kanilang kaisipan patungkol sa mga tanong na hindi po masagot o walang sagot sa hinahanap po nila. Walang sagot. Kaya tayo naman, sa biyaya ng Panginoon ay magbibigay lang ng tugon ayon sa Biblia, sa tanggapin man o hindi ng mga nakikinig, ay handa po tayo na ibigay po ito at sapat po tayo sa bawat tanong na makatutulong po sa mga kapatid o sa mga tao na nabibigatan sa mga katanungan na hindi po nila masaysay o malaman kung ano yung tugon. So ngayon, nang nakaraan, 'di ba brother, mga kapatid, ang ating pong inaaral ay about po sa sa Biblia, no? O tinatawag na Bible alone. Tapos pumunta tayo sa sugo or tunay na sugo. So nakakadalawang topic na tayo mga kapatid, 'di po ba? Nakakadalawang topic na tayo at siyempre masaya tayo dahil mayroong mga nagtatanong live, 'di po ba? Live na mga nagtatanong at nabibigyan po natin ng mga katugunan nito at siyempre may mga kumukontra at meron din sumasang-ayon. Halimbawa ng nakaraan ay nabigyan po natin ng katugunan po ito at handa pa po tayong tumugon sa mga ibig pang magtanong. Sino mang ibig magtanong sa ating pong
sa anumang topic po 'no na ating pong, pinag-aaralan. 'Yan 'no, so bigyan po natin ng, pahayag ang ating, mga kapatid upang magpaliwanag about po sa ating pong, pagtalakay sa programang ito sa ikaliliwanag ng kaisipan ng mga nakikinig o ng mga tao. Kasi lalong-lalo na ano itong mga kapatid natin 'to, masisigasig po 'tong mga 'to. Ako lang ang medyo umabsent, pero masigasig po ito at, handa pong ano, maglingkod talaga. At, ito yung mga inaasahan po natin sa ating mga kapatid na nagbibigay po sa atin ng kalakasan na nagpapatuloy, 'no? So, andiyan po ang ating kapatid na Brother, Lauro. Sige po, magpahayag po kayo at, magbigay po ng tibay po ng, lakas sa mga nakikinig at sa ibang mga kapatid na magpapatibay po sa kanilang pananampalataya. Sige, kayo po muna mauna, Brother Lauro. Ah, Una sa lahat, God bless sa inyong lahat. No? Ito po ating programa, ang tugon ng Biblia. Kasi dati na panood ko ang nasa mga TV, sa radyo, no? Ang sinasabing programang ang dating daan. No? Itanong mo kay Soriano yung kutanan ko at sinasabi na Biblia ang sasagot. No? Pero pag kasi ang tanong ko lang no kung bakit ganun yung kanyang sinabi na itanong mo no Biblia ang sagot. Pero pag mapanood mo at papakinggan mo at bakit nagbabatay sa pasyon o encyclopedia, history, mga ganun ba? At saka halimbawa no na pag tinanong siya, halimbawa ay pasto, mali ang Katoliko para sa kanya. Pero pag panoorin mo at pakinggan mo, patay sa Biblia, ang kanyang sagot ay kapanganakan din. At yun po ay kamatayan ni Kristo nung pasto. So, ganun no, para sa kanya kasi binabatay niya yun sa pasyon, sa encyclopedia, sa history na ang kanyang sinabi na itanong mo at Biblia ang sasagot. Pero yun nga, no? Yun nga ang aking paunang maisabi no na ang sinabi niya, Biblia ang sasagot. Pero bakit ang babatay sa pasyon at sa encyclopedia at saka sa history? No, dapat sa Biblia ang sagot. No? Yun po. Yan, Yung tugon, napakaganda dapat yung tugon. ng, Ang ng pahayag ng ating kapatid. Totoo naman, di po ba? Ngayon maraming naghihimutok, nag-iinit na naman yung mga bunbunan ng mga ito, Brother Lauro. Itong mga dating daan, 22 ng Hope, 15 na nilakaran ng ano, ng, masamang tao, di ba ba? Kasi biruin mo, 'pag tinanong, anong gagawin? Kakanta ng Pasyon, di ba? Di ba? Who does Matatawa ka na lang, 'di po ba? Matatawa ka na lang sa kanilang, sugo, ipapakilalang sugo bilang titulo kasi 'no, tulad nito Brother Romeo 'no, itong si Brother, Michael kung kilala niyo naman po 'yan 'no. Magaling po 'tong ano, puro puro lang 'to sa chat, sa comment section, pero 'pag hinamon mo 'tong mga ito ng debate hindi humaharap, ayaw, 'no. Ayaw po nilang humarap ng debate. Ngayon ipinagmamalaki nila na yung sugo nila, talagang sugo sa Biblia. Yan ang dapat patunayan nila papaano naging sugo ito sa Biblia o tulad nila Isaias o nila ano, nila Pablo. Yan ang patunayan nila paano ka naging sugo, 'di po ba? Kasi unang-una tulad ng sinabi ni Brother Lauro na 'pag tinanong encyclopedia, 'pag tinanong, ano pa ba Brad yung, pasyon, ano pa ba history. yung ano ba history 'no, o anumang mga aklat 'no, kumukuha siya ng 'pag tinanong mo sa 'pag may nagtanong sa'yo Katoliko, halimbawa tinanong mo Katoliko, ayon sa lumang tipan ganyan, ganito. 'Pag may nagtanong naman ng SDA, wala na yung lumang tipan. 'Di ba? Kung ano yung nagtanong sa kanya dun siya lumilihis, dun siya umaano, umaayon. 'Pag Katoliko ang nagtanong, gagamitin na yung lumang tipan, pagka SDA ang nagtanong, burado na yung lumang tipan, di na tayo sa lumang tipan, 'di ba? Dun mo makikita yung mga sinungaling na mga sugo, o mga mangangaral. Walang isang salita, walang isang aral talaga. Kumbaga dalawang dila 'no, sanga yung dila, hindi alam kung saan talaga pupunta, magkakaliwa ba siya o kakanan ba siya, 'di po ba? So itong mga ito, mahilig lang sa chat 'tong mga ito, sa comment section, pero 'pag sinabi mo na, "Sige para mas maliwanag, live tayo," para maunawaan natin at
mahayag natin at magkaalaman kung ano ba talaga ang katotohanan about dito sa likod ng sugo. O ito ba'y titulo? O ganyan, ito ba'y ganyan, ganyan. Kasi tayo, mga sinugo tayo ng iglesia eh. Pero hindi as is titulo, di ba ba? Kundi pinadala tayo para mangaral ng ebanghelyo. Pero yung kukunin mo yung titulo nila Isaias nila Pablo, eh hindi po tayo doon. Kasi talagang inilaan sila roon sa ganung paglakad at pagkasugo. Tayo hindi po tayo doon. Kumbaga nangangaral tayo, nagdadala tayo ng mabuting balita kasi nga meron po tayong kaloob ng Espiritu, 'di ba? Kaloob ni Kristo na 'yun po yung ating lakas at paniniwala at pananampalataya na kaya tayong nakakapangaral. Pero hindi as is quote unquote, sugo per se na titulo or tulad ng authority ni Isaias at ng mga apostol. Hindi po tayo doon. Yan. Sige po, Brother Romeo, kayo na po naman magpahayag at para maliwanagan din itong mga nakikinig sa atin. Po mga kapatid, kinakailangan bawat batayan ng mga umaalam sa katwiran ng Diyos, dapat mayroon batayan na ito'y matibay. Ano po yun? Ang ating saligan ay ang banal na kasulatan. At isa pa, mga kapatid, para malaman natin ang turo, kung ito'y sa Diyos, dapat mayroon tayong pagnanasa. Gaya ng sinabi sa 1:17, di ba? Maalaman ng sinuman ang turo kung ito'y sa Diyos kapag ikay may pagnanasa na sundin ang kalooban ng Diyos. Dapat yun ang unahin ng tao. Tama ako dyan. Magkaroon siya ng nasa na masunod ang kalooban ng Diyos. Hindi lang sa patalinuhan ito, mga kapatid, kundi saan ba yan? Saan lugar? marapat ang ating puso ay mapagkumbaba o dala-dala natin ang kababaan na ito'y May dalawa kalakasan sa Panginoon. Messenger. Ay, may inbox. Ang kababaan po natin, May pinataas nakaisa tayo yun ng Panginoon. Inbox, Paano po sa yun? may club. Tayo'y may puso ng pagpakumbaba. Ang dala-dala natin Yan mo lang makakuha. ang pagnanasa na sundin ang kalooban ng Diyos. At Yan nga, paano yan. natin masunod ang kalooban ng Diyos? Hindi ko na isang Saan natin mabasa yun? Saan natin makita? Saan natin mahanap ang katwiran ng Diyos? Sa banal na kasulatan. Dapat doon po tayo bumabatay, doon po tayo sumasalig. At ang ating pananampalataya, ang ating paniniwala ay sa biyaya ng Panginoon ay ituturo niya sa atin. Yan po ang pinakamabisa ang ating pananampalataya na may kababaang puso. Ngunit galit po tayo sa mga nagtuturo ng mga maling aral. Mga masuwayen sa salita ng Diyos. Yun ang ating kapuutan. Hindi ang yung ibig sabihin, hindi talaga ang tao, kundi yung dala nila. Yung mga ikinakalat nila na hindi ayon sa salita ng Diyos. Doon tayo napupuot. Doon po tayo dapat lumayo. At ating ibigin ang bawat kapatid na nagnanasa na maalaman ang kalooban ng Diyos. Nawa, tayo'y patuloy na makinig at tayo'y mag-aral. Ilabas po natin ang mga naalaman natin sa salita ng Diyos at hingi tayo ng tulong, gabay ng kanyang Espiritu Santo. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos. So yun Yun nga, po. Brother Romeo, no, ang ating ipinahayag na hindi lang sa atin to eh. Unang-una, pinagkalooban tayo ng Panginoon ng gantong bagay at pinagkalooban tayo ng Kristo upang makapangaral. So hindi tayo nagdadamot, kundi ang atin ay paanyaya sa kanila. Or parang ganito, di ba sabi ni Juan sa unang Juan 4:1? Pakibasa nga, Brother Lauro, unang Juan 4:1. Ganito pong sinasabi ng kasulatan. So dito, makikita po natin yung ating ipinahayag at ibig. Sige po, Brad. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Di po ba? So, ibig sabihin, kapatid, no, tayo, napapasubok din tayo eh. Di po ba? Halimbawa, nag-anyaya tayo, tignan nyo po itong aral, kasi ang aral nyo ito.
So, subukan niyo 'to. Subukin niyo itong espiritong ito kung ito ba'y sa Diyos o ito bang inaano namin o hindi, 'di po ba? So, 'yun ang ating ipinahayag sa kanila na dapat malaman nila. Bakit po? Bakit po? Kasi nga ano, maraming nangangaral ngayon mga kapatid, maraming nagpapakilala ngayon, maraming nagmamalasakit ngayon. Hindi tayo nagmamalasakit para sa sarili natin. Opo, hindi para sa sarili natin kundi nagmamalasakit tayo sapagkat gusto rin natin malaman nila. Kasi dun tayo nabaon dati, eh, 'di ba sa aral na yun, eh. 'Di ba yung one man rule, ganyan, kung ano sabihin yun na, is na yun, sundin mo 'pag hindi, kahit palpak ang aral, kahit mali ang aral sundin mo kasi sugo, eh, 'di po ba? Sugo. So iyon, ito naman, kinopya or minana po ng mga kapatid ng mga naiwan. Ninana nila yan, eh, 'no, sa church diyan sa Marikina minana nila yan, na meron silang sugo sa church sa Bulacan minana nila yan, meron silang sugo na kinikilala. Pero ito sa atin pagtutuwid lang, subukan lang ninyo, 'di po ba? Pagtutuwid na, "Uy, papaano ka naging sugo? Ano yung batayan mo ng pagiging sugo? Meron ka bang ipapakita sa Biblia na ikaw ay sugo?" So, quote and unquote, ang batayan lang naman nila is as usual, Roman, 10:15 yun at yun lang, 'di po ba? Pero tingnan yung konteksto na 'pag titingnan po natin, nagsasalita si Pablo at kinota niya yung kay Lucas ay kay, Isaias na siya yung nangangaral ng panahong yun. Nagdadala siya ng balita, opo. Yun yung authority niya, yun yung pagiging sugo sa kanya. Oh, ngayon ibibilang natin ang ating sarili, nagdadala rin tayo ng mabuting balita, pero hindi as is authority o sugo tulad nila, hindi tulad nila. Ano po yung sa atin, Brother, Lauro? Ano po yung sa atin? Okey, bigyan natin ng pagbasa Brother, Lauro 'no, dito po sa, 1 Corinthians 9:16 pakibasa. Uy, 9:16. wala na pupulot to, yung ano ko cellphone. Sapagkat kung ipinangaral ko ang ebanghelyo, ay wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin, sapagkat sa Aba ko, kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Yun, putulin po muna natin 'yan, tingnan pag-aralan po natin 'to, yung, kontekstong ito na sinasabi ni Pablo, na maliwanag 'to 'no na, kung hindi niya raw ang ipangaral ng ebanghelyo, eh, sumpay siya sa aba niya, bakit po? Bakit po? Kasi nga merong nakaatang sa kanya, 'di po ba? Merong nakaatang sa kanya bilang pagkasugo kaya dinadala niya yung ebanghelyo, eh. Kasi siya talagang inatangan talaga siya, talagang sinugo siya. Isa siya sa mga apostol na sinugo. Merong nakaatang kaya sa aba ko, kapag hindi ko ipinangaral 'to, kasi nagdadala siya ng mabuting balita ng ebanghelyo sa aba ko, kasi merong nakaatang sa kanya, 'di ba ba? Kaya kung papansinin po natin mga kapatid 'no, kung bakit, sa aba niya 'no, na hindi ipangaral ang ebanghelyo kasi nga merong ano, sabi dito wala akong sukat ipagmapuri 'no, 'pag ipinangaral niya 'to, sapagkat ang pangangailangan ay inatang sa akin. So, ipangaral niya na walang sukat siya ipagmapuri kasi bakit? Kasi nakaatang sa kanya, eh, meron siyang, misyon na gagawin bilang sugo, nakaatang na yun, wala ng pagmamapuri sa kanya kasi inatang yun. Ngayon, tignan natin Brother, Lauro 'no, pakibasa po sa 17. Para makita po natin yung katugunang ito at maliwanagan po yung mga ano, nalilito po 'no, patungkol dito sa pagkasugong ito na binabanggit ng Biblia. 17. Kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may gantimpala ako. Ngunit, kung hindi sa aking sariling kalooban, ay mayroon akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. Yun, salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon sa ganitong bagay. Iba kasi talaga 'tong pagkasugo kay Pablo, kay Isaias. No, ngayon, sabi ni Pablo, ngayon kung gawin ko sa sarili kong kalooban, ano ba tayo, 'di ba? Tayo tulad natin sa sarili nating kalooban, Lord gusto kong magpangaral, eh." Oh, ngayon papangaral pagtitiyaga mo pinagkalooban ka ng Diyos ng ni Kristo ng pangangaral. Hindi po inatang sa atin 'yun kundi ito po yung sarili natin na gusto natin. Si Pablo hindi niya sariling gusto 'to, 'di ba? Talagang merong nakaatang sa kanya.
malinaw dito na binabanggit 'no, kung ang wika 'no, ito'y gawin ko sa sariling kalooban, eh, merong gantimpala ako, na meron siyang price tulad natin merong gantimpala kasi sarili mong ginawa, eh. Kaya lang ang problema nito 'no, sabi dito, kung hindi ko gawin kung hindi sa aking sariling kalooban, ang wika dito ay mayroon akong isang pamamahala, yun yung authority. Isang authority talaga 'to na binigay kay Pablo sa mga apostol. Kung hindi sa kalooban, hindi talaga sa kalooban kasi may nakaatang sa kanya, talagang sinugo siya, 'di mo ba? Sana nauunawaan po ito ng mga nakikinig, kundi isang pamamahalang nakaatang sa akin, na ipinagkatiwala sa akin, yun. Dati wala naman tayong pinagkatiwala kundi kalooban ng sarili natin 'to. Halimbawa, nung nakaraang pangangaral po natin, 'di po ba? Na, pinadala tayo ng Panginoon para dalhin yung ebanghelyo. No, nagkaroon ka ng kagustuhan dito, eh. Ang sarap palang mangaral, 'no? Talagang ginawa mo sa ayon sa sarili mong kalooban, "Lord, tulungan mo akong makapangaral, hinihingi ko sa'yo." So, anong ginawa ni Kristo? Dahil sa iyong pagpupursige sa iyong kalooban na talagang gusto mo, binigyan ka ng Panginoon ng kaloob. Kaloob, hindi ka sinugo. 'Di ba na pero si parang titulo tuloy nila Pablo, hindi. Si Pablo iba, yung mga apostol iba, si Isaias iba. Talagang merong nakaatang sa kanila, isang nakaatang sa kanila na pamamahala o authority at wala tayo nun. Sila may authority talaga na bilang sugo. Yun ang binabanggit din ni Pablo sa Roma, talagang authority sila. Hindi sila sariling kalooban lang na nangaral si Pablo, sariling kalooban, hindi po. Hindi po sila gano'n, talagang naka-atos sa kanila kaya sa Aba ko, kapag hindi ko ipinaharal 'to, eh, tayo kalooban natin ngayon kung minsan di tayo nangangaral, 'di ba? Oh, oh, hindi sa Aba natin kasi hindi naman tayo tulad nila Pablo na, "Uy, di ako na sinugo ako, eh." Eh, kung sinugo mo sarili mo talaga sa Aba mo, eh, pero walang gano'ng aral, 'di ba? Walang gano'ng aral mga kapatid. So, dito nililinaw talaga ng Biblia, kaya nga sabi ko nga Brother Lauro, Brother Romeo, eh, kung talagang mahitibay ang aral ninyo na talagang sugo yung si Soriano, 'di ba, humarap yung sugo niyo ngayon or yung debatista niyo. Pakilala niyo, ipaunawa niyo bakit siya naging sugo. Tulad ng mga apostol at tulad ni Isaias na bilang authority at dinadamay niyo pa kami na kami mga sugo rin. Tapos 'pag pinapili naman natin, sino ba sugo, yung si Soriano o kami? O pipiliin niyo Soriano, eh, 'di ba? Kasi yun ang pinakasugo sa inyo. Ay, ang problema paiba-iba ng pangalan ng iglesia 'tong mga 'to. So, mahirap na gano'n. So, pakibasa Brother Romeo 'no, sa Roma, GIS. Kasi marami pong naglipa na 'di ba ng mga aral. GIS 1 po patuloy. Tingnan po natin 'no, maraming nagmamalasakit, eh. Sige Brother Romeo. Git uno. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkakalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Yun, 'di ba? Napakalinaw Brother Romeo, 'di ba? Sabing gano'n na sabi sa Biblia, "Ang aking panalangin ay sa kanila upang sila'y mga ligtas." Ibig sabihin hindi pa talaga ligtas 'tong mga 'to, eh, na nagmamalasakit sa 'di ba nagmamalasakit sa Diyos, pero hindi ayon sa pagkakilala. Kaya ito napakahalaga ng aral brother, eh, na hindi lang basta 'to Brother, Lauro, Brother Romeo na, "Uy, okey lang na na gumawa ka ng mabuti." 'Di ba kahit wala ka ng iglesia o ano ganyan, gumawa ka ng mabuti ano ka na, okey na sa Diyos yan. Hindi, eh, meron kang pagmamalasakit kaya lang sundin mo yung pattern kung papaano ka naging isa ka sa bahagi ng iglesia. Iba binabalewala yan, eh. 'Di mo ba? Hindi kasama sa church o tinayo ng Panginoon, hindi, eh, binabalewala pero nagmamalasakit sila. Pero ang problema, hindi ayon sa pagkakilala, 'yun ang problema, 'di ba? Hindi ayon sa pagkakilala. Kaya sabi ni Pablo, idinadalangin ko sila. Bagamat meron silang pagmamalasakit, hindi ayon sa pagkakilala, hindi talaga sila ligtas. Pero may pagmamalasakit sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, ang dami niyan, 'di mo ba?
Ang dami niyan. Kaya lang sa tatlong talata ang sabi do'n Brother, Romeo, ano po sabi do'n? Sapagkat sa hindi nila pagkakaalam ng katwiran ng Diyos at sa susumakit na maitayo ang sariling 'Yun, kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. 'di mo ba? Yung hindi nila pagkaalam ng katwiran, ibig sabihin kahit na nagmamalasakit pala Brother Romeo, mabuti ang ganyan, 'di ba? Pero, sa gitna pala ng gano'n 'no, na may pagmamalasakit ka, sa gitna nun hindi ka nagpapasakop sa katwiran ng Diyos. Kasi talagang ang araw ng Panginoon dapat pasakop tayo diyan, eh. Kasi ang ibig lang pala nila ba't hindi nagpapasakop, maitayo yung, kanila sariling kanila o sariling aral nila. 'Yan ang nagiging problema ngayon. At 'yun ang bibigyan natin ng linaw Brother, Romeo, 'no? Bulayin po ninyo ang talatang 'yan at bigyan niyo po ng ng kaliwanagan pa, palawakin po ninyo Brother Romeo at Brother Lauro yung mga talatang 'yan at magbigay po kayo ng, siyempre konting, mensahe patungkol po sa ating pinag-aaralan. Brother Romeo. Napakalinaw po ang sinasabi dito. Kung tayo mga tao na sa akala natin nagmamalasakit tayo, na ating ah, pagkaalam ay hindi ayon sa katwiran, yun po ay napakasayang ng ating ginagawa. May pagmamalasakit na tayo sa Diyos, pero hindi ayon sa pagkakilala. Ano ang ibig sabihin mga minamahal? Dapat ang ating pagmamalasakit ay ayon sa pagkakilala. Paano natin makilala ang ayon sa katwiran ng Diyos? Alamin po natin ang katwiran ng Diyos. Sapagkat sinasabi dito, sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, ng, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. So, mga minamahal, malinaw po rito, pag sa sarili lang natin ah, ay ating ginagawa ang mga bagay na hindi sa pagkakilala sa Diyos, yun po ay pagsusumakip na sa sariling atin. Hindi dapat yaon. Hindi yaon ang pag-aalam sa katwiran ng Diyos. Marapat ayon sa katwiran ng Diyos. At alam naman natin ang katwiran ng Diyos ay ang ating Panginoong Kristo. Dapat ayon sa ating Panginoong Kristo. Nandiyan po ang kanyang salita na dapat nating bulay-bulayan, alamin. Yun po ang katwiran ng Diyos na dapat nating gawin upang tayo ay mapasakop sa kanyang katwiran. Napakalinaw po mga minamahal. Kaya wag po tayong magtayo ng sariling aral, yung pinangatwiran natin ay hindi ayon sa kanyang salita. Marapat tayo'y pasakop sa kanya at tayo'y pagpadain ng ating dakilang Diyos. 'Yun, Brother Lauro sige po, may dagdag po kayo patungkol sa ating pinag-aaralan, pinag-usapan? Ah, ano, yung sinasabi nito at sa pagsumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. No? Yung babasahin ko sa Luke 16:15, at sinabi niya sa kanila, no? Sinabi ni Kristo sa kanila, kayo ang nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso. Sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. No? Kaya pag nag-aaring ganap, no, sa inyong sarili na kayo po nagpapakilala diyan sa harap ng mga tao, no? Kaya nakikilala ng Diyos ang mga puso ng bawat tao, no? Kaya sapagkat ang dinadakila ng mga tao, no, katulad kay Brad Ili nga, no, na kinikilala ng lahat, no, nung doon nga lang, no, na pinamali niya ang mga Katoliko, no? Pero pag pakinggan mo siya, gaya rin pala ang aral niya sa Katoliko na kapanganakan din ang Pasko na yun ay kamatayan ayon po sa ah, banal na kasulatan, no? Ay, yan ang tugon ng Biblia. Kaya, 'Yun, 'no? So kapatid 'no, kung atin pong,
titignan 'no, yung ating pong pinag-aaralan ay malawak, 'di po ba? Napakalawak po nito at, kung titignan po natin wala pong halos karamihan ang may alam nito, Ayun, eh, Brother sa Juan. totoo lang. Meron po ba tayong ano, naka-open yung natin 'di ba? Okey, open. So, 'di po ba? So ngayon ipinahayag po natin, binubulgar po natin 'to hindi para magmalaki 'no, hindi para kung ano pa man kundi siyempre sa pagbubulgar, eh, maunawaan ng mga maliliit nating mga kaibigan, mga kapatid na, dapat palang magpakababa tayo. Tulad ng binanggit ni Brother Lauro na na sabi po rin ni Kristo roon, kayo ang nag-ano, nagmamapuri sa inyong sarili, 'di ba? Bakit po, 'no? Bakit po sila ang nagmamapuri sa kanila? Kasi kung dinadakilan ng tao, kasuklam-suklam sa Diyos. So, kapag dinadakilan ng tao, halimbawa tulad na ng sugo, 'di ba? 'Pag ikaw kasi sugo, kakaiba ka kasi, eh. 'Di ba, pupunta ka ng pulitika ngayon, kilala ka, kinikilala ka, halos luhuran ka, tinitingala ka. Dinadakila mo sarili mo, eh, 'di ba, Brother Lauro? Pero subukang magpakilala ng sugo ka, lalo sa pulitika, pupuntahan ka ng mga pulitiko, eh, 'no? Dinadakila ka nila. Kaya nga sabi ni Kristo tamang-tama yung pagkabasa ni Brother Lauro 'no, sa talatang yun 'no, sapagkat dinadakila niyo ang inyong sarili, 'di po ba? Dinadakila nila. Kasi tingin mo ang eto, sabihin lang natin, sa mundo 'no, sa atin bilang mga Kristiyano 'no, ang pinaka-ultimatum 'no, ultimatum na pinakamabigat na authority na sa mga tao na ibinigay ay yung pagkasugo ng Diyos. Kumbaga sa high rank talaga sila. Talagang pinagsalita ang Diyos sa kanila. Yung mga hari, yung mga presidente di naman nagsasalita ang Diyos diyan, 'di ba, senador. Pero ito sa mundo, ito pinagsalita ang Diyos sa kanila. Kumbaga ito yung sa rank pinakamataas, 'di ba? Tapos isasama mo sarili mo rito, Brother Romeo, na ikaw ay sunugo, high rank ka, na parang kinausap ka ng Diyos. Dinadakila mo sarili mo, 'no? Pinagmumuri mo sarili mo kasi nahantong ka sa titignan ka ng tao, eh. 'Di ba, sabihin mo lang, "Sugo ako." Totoo yung hula mo, sugo ko, titingalain ka ng tao, eh. 'Di mo ba? Dinadakila mo, eh, kaso hindi naman gano'n ang aral ng Diyos kaya nga ang Panginoon sapat yung aral niya, eh. 'Di ba, Brother Lauro? Kumbaga husto na, sapat na, na meron siyang sinugo, yung mga propeta nagsalita ang Diyos sa kanila, sa huli ay si Kristo, nagsalita si Kristo sa mga apostol, sapat na yun, eh. Yung authority, yung rank na binigay sa mga apostol at mga propeta, sapat na yun para, tularan sila, para basahin yung aral nila, para sundin yung aral nila, na ng mga apostol ni Kristo, sapat na yun sa atin. Hindi na kailangan natin na magmapuri sa sarili natin, magdakila sa sarili natin na tayo yung mga, "Uy, kami mga sugo, kami mga apostol, kami mga reverend, most reverend," 'di ba? Father, 'di ba, kami pope. Hindi na kailangan ng titulo, eh. Kung maunawaan lang 'to ng mga tao, ng mga relihiyon ngayon, hindi na kailangan. Kasi pagmamapuri na yan sa sarili. Sapat na yung ginawa ni Kristo ng pagkasugo sa mga apostol at kahuli-hulihan si Pablo sa mga panahong yun, sapat na yun, eh. Huwag na tayong dumagdag na magmatayog. Si Pablo nga, sinugo hindi pa nagmatayog, eh. 'Di ba mga kapatid? Hindi nga nagmatayog si Pablo, eh. Sinugo na yun, may authority na yun. Itong mga naglipanang ito, "Ay, ako yung tunay na sugo, ako yung sugong tagapasa." Oh, 'di ba, Brother Michael? Sugong tagapasa niyo, eh, 'di ba? "Ay, ako yung sugong Kristo sa Davao. Oy, ako yung sugong apostol." Ang dami, "Ako yung most reverend father." 'Di ba ang dami nagpapakilala ng ganyan? Pero sapat na 'yan. Sa atin nga 'no, mga kapatid, ang kinikilala talaga namin yung biblical talaga na aral ay yung mga propeta na kung saan nagsalita ang Diyos sa kanila. Kinausap na yan lang talaga ang sinugo. Ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng mga salita ng Diyos kasi kinausap yun, eh. Sila Juan Bautista, 'di ba? Panginoong Jesucristo, ang mga apostol, sinugo talaga, mga kapatid. Sapat na kami ro'n. Hindi na kailangan dumagdag sa pagiging sugo. Ano pa, ba't magpapakilala pa tayong mga sugo? Eh, wala namang aral na gano'n. Isa pa, pakilala ng mga sugo, eh, sapat na yung mga apostol, mga propeta na nagbigay ng aral ta's magpapakilala ka pa? Tama yung sinabi ni Brother Lauro.
tamang-tama na kayo ang ano, dumadakila sa inyong sarili. Dapat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso. Ang dinadakila ng tao ay kasuklam-suklam sa Diyos. 'Di mo ba? 'Yun ang nakakalungkot mga kapatid. Nakakalungkot talaga. Sige po Brother, Romeo, sa iyong pagdaragdag. Tama po yun. Dapat hindi po ang ating ganang sarili ang dinadakila po natin. Gaya ng sinabi ng ating kapatid, Brother Lauro. At nawa, mga kapatid, nariyan ang ating Panginoon na dapat iyon ang ating ipagmamalaki, ipagmapuri. Sapagat ang tunay na katwiran ay ang katwiran ayon sa ating Panginoong Jesucristo. At iyon ay ang ating pananampalataya sa Kanya. Doon sa karugtong ng ating binasa kanina, pag tinuloy mo yun, ay patungkol po sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Na ang katwiran na iyon ay sa pananampalataya sa Kanya. At sino mang nanampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya, mga kapatid. Kasi maraming pananampalataya ngayon na hindi ayon kay Kristo eh. Kundi ayon lang sa sinasabi nilang sugo. Yun nga. Yun ang kanilang dinadakila. Yun ang kanilang ipinagmamalaki. 'Yun ang problema. Lalo na sa iba, niluluhuran pa, di ba? Oo, Yung kanilang sugo, niluluhuran pa. oo. Mas dinadakila nila kaysa kay Kristo. Mas mataas pa kay Kristo. Ano pa si Kristo? Kaya yun ang ayaw ng Panginoon na dinadakila ng sinuman ang kanilang sarili. Sila'y tao eh. Oo. Tapos, ang Panginoon, ayaw nilang kilalanin na Panginoon. Iisa lang po ang Panginoon. At ang Panginoon na yon ay ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakalinaw po mga minamahal, huwag po tayong dumakila ng mga tao na nilalang ng ating Panginoon. At ating sasabihin, yun ang huling subok sa mga araw nito. Mahiya po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po, mga kapatid, mag-ingat po tayo. Salamat sa Diyos. Maganda ano, sinabi ng ating kapatid Brother Romeo. Kita mo naman Brother Romeo 'no, nagpakilalang anghel, eh, walang pakpak 'di ba? Niluluhuran, eh, dinadakilalang tao, eh. Ang dami sumunod, eh, ang daming naloko 'di ba? Mas mataas pa kay Kristo, eh, si Kristo tao siya, anghel, eh, 'di ba? Yan ang problema ng mga sugong Kapahitan ito ba? 'no, opo. Pinagmamalaki pa nila, sila umuunlad daw. Hindi naman batayan po yan, mga kapatid. Ay hindi batayan Di 'yun. ba? Hindi nga batayan 'yun bro, sila ang pinakamalaki, sila yung kapangyarihan, pinakamarami, ay hindi batayan 'yun. Biri mo, yung aral niyo nagmamalasakit nga kayo sa Diyos, tama yung binasa natin 'di ba? Pero hindi ayon sa pagkakilala, hindi ayon sa katotohanan, nilayuan niyo yung katotohanan. Nagtayo kayo ng sarili niyo, bakit po? Kasi nga biri mo anghel ka, eh, tao ka lang, mas mataas pa si Kristo mas mataas pa ka kay Kristo, eh. Si Kristo tao lang sa inyo, eh, ta's ginawang mababa sa anghel, 'di mas mataas pa yung sugo ninyo. Yan ang problema sa ano, eh, sa word na titulong sugo, eh. At isa pa Brother Raulo 'no, Brother Romeo, i-quote ko lang 'to 'no, ano ko lang ano, 'pag sinabi ng sugo meron tayong napanood minsan may napanood baka napanood niyo rin 'yan, eh. May sugo 'di ba, parang hirap na hirap sa buhay, eh. Dahil sa pera, yung biro mo sugo ka naghihirap ka sa pera. O anong sabi ng sugo? Kinikilala sugo, eh. Baka naman meron kayo diyan, mautangan diyan, 'di ba, taga-2,000 lang. 'Di ba? Yung salitang sugo dahil sugo yun, susundin mo yun, eh. 'Di ba, susundin mo sugo yan, eh. 'Di ba? Anong gagawin nila Michael? Ito naman 'to, bigyan tayo, 'di ba? Bigyan tayo sugo yan, eh. Yun ang problema, 'pag nagpakilala ng sugo, takot na kayo. Sa salita ng tao, sugo kasi. Hindi kasi kayo nagsusuri. Ta's ang galing niyo sa written debate, ayaw naman humarap. Hindi kayo marunong magsuri, biro niyo sugo ninyo naghihirap sa pera. Si Pedro, eh, 'di ba sabi ni Pedro, kita ba naman ni Boss, sabi niya, eh, ginto, pilak wala, eh, tricorder wala, eh. Oh, nalungkot ba yun? Oh, sinabi niya ba sa mga miyembro niya kung may miyembro siya, wala namang miyembro si Pedro kundi isa lang siya sa miyembro ng iglesia. May sinabihan pa siya ng iglesia ro'n, baka naman meron naman kayo diyan, 'di ba? Kulang tayong iglesia, baka meron naman kayo diyan. Oh, taga 2,000 lang, oh, 'di ba? Tapos mangangaral ng ano, bawal ang ikabo, sa demonyong ikabo.
'Di ba? Bawal yung merong takal, bawal yung ano, yung merong pasa o tansya na binibigay na amount, bawal. Dapat kusa. Oh, tapos ikaw sugo ka, oh, baka naman may taga 2,000 ka diyan. Sugo. Nawawala. Wah, foto. Ay, Brad. Malinaw naman sa atin. Ba't si Brother Oh, Eric? malinaw. Putol-putol kay Brother Eric. Niya, kasi hindi ko naman nalaman. Pagputol.
sa amin yan. Okay. Kailangan ko kaya malasama ng mamaya. Ang society. Lalo. Sila. Kaya. Basta 15 minutes. Kaya. Sabi niyo, Brother Mio, mga after 15 minutes, lipat tayo sa kabila. Na? Okay. Ngayon, kung sinabi ni brother eh, Okay, okay. nawala eh. Dinig niyo ako? Dinig mo ba, Brother Romeo? Dinig niyo ako? Ayun, narinig ko na. Kanina wala. So, kanina nawawala eh. Mga 5 minutes siguro. Dinig niyo po ngayon? Ito live oh, nawala. Ganito lang po, lipat po tayo sa isang link, bro. Lipat po tayo para dito. Sige po. Tayo na. Sa isang Okay. link. Brother Romeo, sa isang link tayo sa isang link. Lipat tayo. Ang bendo mes. Huwag mo muna yan. Kaya pala may signal na. Lalo na, hindi ba? Second link. Yun ang signal natin. Join. Bless. So, sa Brother Lauro na lang. Hindi natin. Ayan. Yan. Ipapalila ko. Si Brother Lauro, sa ipin. Yung audio po nyo, Brad. Hindi malinaw. putol. Yung narinig niya. Hindi ako makarinig. Dinig ko. Brother Lauro, Mantingin. Ayan. Wala narinig, okay na. okay, sige. Brother Lauro, yung social media. Total bro.
Alright. Okay. Hmm. Yun. Wait lang. Wait lang. Oo, oo. Yun. Wait. You're kidding. Bigla Nick, mamaya na yung cellphone. Sa bulit yun. Yeah bro, hello, hello. Malinaw na po? Ano na po? Malinaw na? Okay na po. Sige po, Brother Lauro, tuloy po ninyo. Sa Ayan, inyo po ano. pagkakataon bro. Yan, katulad nga yung sa record ni Bradley, no? Kasi, alam mo kasi nasa challenge talaga ako kay Bradley, no? Nung buhay pa kasi sabi niya kasi magpaputol siya ng liig kung mapamalian siya. Kaya challenge talaga ako sa kanya, no? Hindi yung naigit ako sa kanya o ano pa man. No? Only dahil doon sa challenge niya na isa din yun, no? Na kanyang mga sinasabi na walang mali ang kanyang mga aral. Kaya tanong sa kanyang Rico doon, nung sabi niya, sino ba yung sinugo ng Diyos? Yeah, no? Ano ba, sinugo o sumugod? Kasi yung paniwala niya, no, na kung siya sinugo ng Diyos sa kanyang kaso, sabi niya, quote unquote, no, hindi kayang salangsangin nung no, na ang kanyang mga karunungang dala-dala. Hindi kayang salangsangin nung ninuman ang kanyang mga record, no? Yan ang binasa niya sa Luke 21 verse 13 to 15, no, na ang bibig na at karunungan na hindi kayang masalangsang ng inyong mga kaalit. Yun ang kanyang siya at saka sa John 3:34, no? Na ang sinugo ng Diyos ay nagsalita ng salita ng Diyos. Hindi namumulot, sabi niya, quote-unquote, no? Pag pakinggan mo yung aral niya, no? Patungkol nga, doon nga lang sa Pasko, na pinamali niya yung Katoliko. Tapos binabasa niya yung history. Yun, na pinupulot niya rin pala sa Katoliko, na papanganakan din, na yun ay kamatayan ni Kristo ng Pasko. Yun, no? Hindi lang yan, ang dami pa na kanyang mga sinasabi na God is not everywhere, sa langit lang. Ayan, ang dami. No? At saka sabi niya si Apostol Pablo ay nagsinungaling. Ayan. Kaya saan nagsinungaling si Apostol Pablo? Mga ganun, at saka napakarami pa niyan. Kaya kayang salangsangin ang kanyang mga pahayag. No? Yun doon nga lang sa God is sa langit, no? Wala daw sa lahat ng dako ang Diyos. Yan, no? Doon na lang sa tatlo. Pasko, si Apostol Pablo nagsinungaling, kaya salangsangin eh. No? Ano ba to si nung buhay pa? Kaya nga ang yung mga tinuruan niya, no? Tingnan mo, mga, ayun, kaya malambot na eh. No? Wala na yung Tito 1:13 na kapagsikan, kundi sila Kawikaan 15 verse 1, no? Mga malumanay na. Ayan, no? Kasi hindi naturuan maigi. Ayan, batay sa salita ng Panginoon, no? Yun nga lang sinabi yung brado na naghingi-hingi siya doon sa mga tao ng tig-1,000. Yan, no? Ang pagsik niya kung manaway. Kasi hindi niya inaayon sa Biblia. Kundi na-direct niya ng mga GGO ka. Yan, pero direct insult siya. Naging libel siya, tapos pagka-libel na siya, naghihingi-hingi siya sa mga tao, sa mga kanyang mga kasamahan. Na dapat sana ipinasya ng puso. No? Ipinasya na yun ng puno. No? Ang kanyang mga sinasabi na 5 milyon ka, ikaw kapatid na ganito, ganyan, 5 milyon ka, ikaw kapatid na ganito, 10 milyon ka. Ito sa mga mahirap, higit sa 1,000. Kaya yun ay pasya na ng puno. No? Yun po dapat sa banal na kasulatan na ang kanyang binasa na ayon sa pinasya ng puso. No? Kasi no, kayang salangsangin ang kanyang mga pahayag, no? Kaya yung mga member ka lang niya kasi hindi marunong, no, na nakikinig lang kahit anong sabihin ng kanilang puno. Ayun, no, hindi katulad sa atin ito na sabihin ng Panginoon na tayo po'y magturuan. Ayun, hindi yung amen ka lang ng amen na sabihin niya, ang Diyos sa langit lang, wala sa lahat ng dako. Yun, ang mga kasama niya, amen. No, quote-unquote. Pag sinabi naman ay pagdating 1,000, amen lang ng amen, no? Dapat sana
magsalangsang ka naman kung nangangailangan para maituwid din yung dapat na maituwid, no? Yan. Kaya God bless po. Hindi sabi na naiinggit tayo o ano pa man, kundi yun ang kanyang challenge na kung siya yung pamalian. Yan. Na yung pila namin yung mali. Dahil parang sa tatlo eh. No? Sa God is not everywhere. Sa langit lang, sabi niya. Yan. No? At saka, siyempre sa Pablo nagsinungaling para sa kanya. Yung Pasko, kapanganakan din. No? Pinulot niya rin sa Katoliko yan. Sabi niya, hindi siya namumulot. No? Kahit i-search nyo, sino ang sinugo ng Diyos? Brad Ili. Tingnan nyo dyan. No? Sabi niya, hindi siya namumulot. Pinulot niya sa Katoliko, yung Pasko. Ha? Kapanganakan, sabi niya. At mali daw yung December 25. Dapat daw September, October ang kapanganakan. Mali din. Nandoon sa Galatia 4 ang petsa ng kapanganakan. Nang dumating ang kapanahonan ni pinanganak. Yun lang. Nang dumating, yun lang. Hindi yung sabi niya, mali ang December 25. Dapat ang September, October. Kita mo? Mali din. Ha? Yan. Yun, hindi tayo na sabi na against tayo kanino man, kundi yan ay aral, no? Na masalangsang din ang kanyang mga pahayag, no? Ang kanyang mga sinasabi. Yan. Yan po. God bless po. Nagtaka ako, brother, no? Pasya ng tinanggal, ginawang S yung ginawang N yung S. Ayun, ginawang yung ginawang S, ginawang N yung S. Pasya ng puso, ginawang pasya ng puno. Yan ang Yan problema. po. Yung tapang-tapang niya kung mag-saway. Kaso lang di siya marunong. Dapat, pag nagsaway ka naman, yun naman sa Biblia, hindi yung direct insult na sinasabi niya na Gio, ka. Yun o, taran ka. Dapat yun po sa Biblia. Kaya marami siyang libel. Kaya yun sa nag-iingi-ingi ng mga ipinasya ng puno. Ayan. Magkano yung pinasya ng puno, no? Yung mga mahirap, tag 1,000, yung iba, maninakalo, 2,000, 3,000. Yung mayaman, milyon na, 5 matindi. milyon. Ha? 5 milyon. Grabe, no? Ba, Brother Michael lang inyong pinagmamalaking sugo? No? Yan ba yung sugo ninyo? Walang ganyang mga apostol na nagbitaw ng mga amount. Wala eh. Di ba? Sa Pablo nga, di ba? Sa agutuman, natutunan niya. Ito yung sugo nyo parang ayaw na magutom eh. Tapos sugo ba yan? Napasubo, no? Hindi talaga sugo, yun ang problema. Ha? Tapos nangaral pa pala ng pagkopya sa Katoliko about sa Pasko. Kailan to? September daw pinanganak? Pasko? Yan ang problema. December 25. Ha? Sa sobrang September, October daw. di ba? Sa sobrang babaw ng aral at ampaw, pati yung mga nasa baba, yung mga bunga, ampaw din eh. Ampaw din eh. Akala mo napakagaling magsalita, di ba? Napakatapang. Pero pag natatalo na sa debate, pag nauungusan na, sumisigaw na. Di ba? Kung ano na pinagsasabi para maliis lang yung Di ba? Ganyan ang estilo ng mga yan eh. Pero dali mo sa formal debate yung puno nila kung buhay pa yan, hindi uubra yan eh. Hindi uubra. So yun, no? Ang ganda ng ating tinatalakay at sa mga shoutout mo nga, brother, yung mga yan, sila Sister Emmy, Alfonso, shoutout sa inyo, sis. Yan, si Jose Binay. No, meron pa nagsabi nito, brad no? Inghit kayo. Inggit daw tayo. Saan tayo mahinggit? Tawa ako, no? Saan tayo mahinggit, no? Paano bili mo, ano pa ba ikaiinggit namin? Kung naiinggit kami, di dapat nandun na kami sa sa Sugong Anghel. O kaya sa Sugong Pope, di ba? Sino pa sa SDA, kay Ellen White, yung sugo nila Jose Binay. Dapat nandiyan na kami, marami kayo eh. Hindi, doon na nga lang ako, nakakaingit doon, ang dami nun di ba? Kaso hindi, palpak nga yung aral nyo. Ito, sino? Si Jose Binay, ito po yung lampa po, tawag ko rito si Boy Lampa kasi lampa sa debate, takot, puro lang hamon, pero pag nandiyan na, ayaw na, takot na. Kaya itong mga nagko-comment sa atin, itong mga puro negatibo, mga duwag to.
Hindi ko na pinapapansin, eh. Kasi sa debate 'pag sa ano ayaw nilang humarap, puro duwag. Yan ang problema. Diyan mo makikita na kahit yung mga sugo nila, mga ano, mga sugong bulaan, eh, mga antikristo. Bakit? Kasi nagpapanggap na sugo, eh, hindi naman talaga sugo. Yan ang problema, 'di ba ba? Nangangaral ng pagiging sugo, eh, hindi wala naman sa Biblia na sila'y tumala o gumawa ng Biblia o kasama sila sa kinausap ng Diyos. Yan ang problema, 'no? So, kaya maganda yung ating binubulgar 'no, nag-e-expose po tayo sa programang ito, ang tugon ng Biblia. So yun po mga kapatid at, sa susunod po ay, muli tayong magpapailan lang sa himpapawid para ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon o ang kanyang aral. At kasama natin ating mga kapatid na magpapalakas at magpapatibay po sa inyo. At nandiyan po 'no, si Brother Romeo, sige po kung meron po kayong idadagdag Brother Romeo, and then, ah tawag dito, pagkatapos po magdagdag ng konting, siyempre sharing o ano bang naunawaan natin sa ating pinag-aralan, tapos po nun, eh, pansamantalang pagpapaalam. Sige po, Brother Romeo. Ayun bro, nakita ko si Brother Michael, di ba sabi niya, magsishare siya, pasok po siya. Wala, eh, Eh, natakot, hanggang eh. ngayon, hindi ko, oh, di ba? Marami siyang mga comment, eh, paulit-ulit, parang, inulit-ulit Sinampaka. lang niya. Re-recap lang. Oh. Kaya, namimiss natin si Brother Michael, siyempre, isa rin sa nakasama natin yan sa paglilingkod Oo, sa Panginoon. siyempre. Ang nakatakahan pa lang to, di ba? Itinuro sa atin ng ating dating ano, samahan o sa ating kinikilala na ano, di ba? Na kinakalaban ang aral ng pinasukan niya ngayon. Dapat siya, pinagtatanggol niya ngayon. Ano bang napulot niya doon na aral na kanyang ah, matibay na tindigan? Dapat i-share niya sa atin, di ba? Yun ang Oo. inaantay ko sa kanya. Kung kailan siya sumipit sa ating programa, Baka Tugon ng bro, Biblia. baka Sana. gusto ng ano, baka gusto ng ano, makiisa sa atin, eh. Yan ang nakikita ko sa kanya, eh. Kunwari-kunwarian lang Mas kumbaga, maganda. Okay, isa. ha? Maganda Kanya-kanya po. lang nagtatanong lang. Parang gusto niya rin siguro makiisa sa atin, eh. Eh, sabi ko inaanyahan ko na nga, eh, dito ka na lang, 'di ba? Wala pang sugo. Tama, Wala pang tama po. sabihing, "Oh, puwede mo Tama po yun. 1,000,000, 2,000,000." Wala pong gano'n. Sige po, tuloy. Opo. Kaya, ano natin, inaantay natin ang pagsipot ng ating kapatid, si Brother Michael, at sa iba pa na nais makiisa sa makipag-aral sa tugon ng Biblia. At sa patuloy nating pag-aaral na ito, ako'y natutuwa. Tayo'y nakapag-aral muli, nakipagbahagi muli, at nawa ang mga nakapakinig ay patuloy na pagkapalain ng Panginoon. At salamat sa Diyos sa pagkakataon na ito. God bless po sa ating lahat. 'Yun. So, yan si Brother Romeo ano, ating nakasama, kapatid. At narito na po ang ating kapatid, Brother, Lauro. Sige po, magpahayag po muna kayo, Brad, and then, pasamantalang pagpapaalam. Tungkol din kay Brad Michael, no? Kasi sabi ko nga sa kanya na kasi dati nung nandun ako sa CGCLS, no? Kaya hinahanap ko talaga to si Brad Michael, eh. Kaya hinahanap ko to kay Brad Romeo. Kaya sabi ko nga sa kanya na dati hindi kita narinig na kung di ko magkamali, no? Hindi ko siya narinig na mangaral sa harapan ko o narinig ko man lang siya. Kaya nga sabi ko dito man lang ngayon. Oo, sinabi ko rin sa kanya sa chat, eh. Na Oo. sana kung pwede siya ngayon nga lang na marinig ko naman kita. Ayun, kung talagang lagi kasi nagkakalat sa mga wall nga natin, sabi nga ni Brad Eric, eh. Kaya sabi ko ulit-ulit na naman ito. Sabi ko nga dapat mapakinggan ko ito, eh. Kasi pati ako pa naman, sabi ko sa kanya nung nakaraan na isang taon lang ako, sabi ko pasok talaga ito. Eh nung malaman niya na isang taon na ako, sabi niya, ito ampaw ka rin. Sabihan niya rin ako na mahina din ako. Kaya sabi ko sa kanya, alam ko naman sabihan niya ako na sinabi ko 1 year ako, eh. Kaya sabi ko, kaya kaniyaya ko siya na gusto ko siyang mapakinggan. Kaya dito Oo. dapat, yan, no, hindi yung 1 year, kahit sabi niya ilang taon na rin siya. Kaya Oo. dapat kung inanyayahan siya ng Maginoo,
dapat Maginoo din ang kanyang paglabas. Yes. Ayun, kasi inalyansa siya natin ng Maginoo eh. Kaya, at saka minsan na rin natin siyang naging kasamahan na naging elder na din natin siya. Nung nandun ako. Ayun. Kaya dapat humarap siya ng Maginoo, hindi yung katulad sa Kawikaan 15 verse 1. No? Na ang sinasabi dito na ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng puot. Ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. No, kasi dati silang Tito 1:13. Pero ngayon, a soft answer na sila, no? Ano ko to sa kanila no? A soft answer, no? Soft na sila, no? Malambot na, no? Ang malubay na sagot, no? Soft na yung malubay. Soft 'yon, no? Na sagot ay nakakapawi ng puot. Ito na yung sa kanila, no? Ayaw na nga rin nila makipagdebate. Ayun, kasi ito na yung sa kanila ngayon. Ayaw na nila kasi hindi sila natuto doon sa kanilang leader eh. Okay, Bardili na may kabagsikan. Tapos kita mo, puro libel ang inabot niya. Dahil sa kanyang kabagsikan doon sa Tito 1:13, no? Kaya ngayon, ito na yung sa kanila sa Kawikaan 15 verse 1, no? Na ang malubay, no? Ang soft na sagot ay nakapapawi ng puot. Ngunit, ang mabigat na salita ay umihila ng galit. Yan, no? Kaya, yan nga, no? Ang kanilang basihan ngayon, ang Kawikaan 15 verse 1. Yeah, kaya God bless sa inyong lahat, no? Sa patuloy niyong pakikinig at panonood ng ang tugon ng Biblia, no? Batay sa Biblia po ito. Hindi po batay ito sa pasyon o encyclopedia o history. No? Yan. Kaya ibatay natin sa banal na kasulatan, no? Sa ang tugon dapat ng Biblia. God bless po sa inyong lahat. Yun. So shout out again kay Sister Elmi, sabi niya, ikaw po or naku po, ayon kay Brother Fuentes, RA. Ito nakadebate na po natin to sa si RA Fuentes ng Baptist, no, about sa ikaw po. No, kung yun daw gusto nating topic. Walang problema, Sister Emmy. Yan po susunod tatalakayin natin, no. Ito pa, meron pang basta speaking of tongues, ano po unawa ninyo? Ginawa ng mga born again. Meron po ba sa panahon Zon? Tatalakayin din po natin itong speaking in tongues or speaking of tongues o ano pa man yan. Tingnan natin sa susunod na pagkakataon ay pag-aaralan po natin yan. Pero bibigyan natin ng halimbawa, Sister Amy, ng konting tugon. No? Nung unang panahon kasi, no, talagang kailangan mo ipalaganap yung salita ng Panginoon. Papaano mo sa paraan? Yung mga hentil hindi naman marunong umunawa ng Hebrew o Hebrew word, 'di ba? Hindi sila marunong umunawa. Papaano nila maunawaan 'yan? So sa panahong 'yon, talagang ang mga Hudyo nagmula sa mga Hudyo nanggaling ang aral. So ang paraan ng Panginoon nung unang panahon, ng mga panahong 'yon, yung speaking of tongues or in tongues. Papaano 'yun? Yung pagsasalita ng mga lengguwahe ng mga hentil o yung mga nasa paligid ng mga bansa ron para maunawaan nila yung kanilang inaaral. Yun po yung ibig sabihin nun sa panahong yun. Sa panahong yun, nandun po yung pag-iral nun. Ngayon, sa panahong ito, wala akong nakikita na speaking in tongues or of tongues o ano pa man, kundi nakikita ko lang, napapakinggan ko lang, ay Labakara, Punja, Medya, ano pa man, di ba? Laharagabumba. Hindi maintindihan yung speaking in tongues ngayon. Walang kwenta. O may kaguluhan. So bakit? Kasi nga, hindi na talaga ibibigay sa iyan. Bakit? Kasi malawak na, kumbaga yung salita ng Panginoon, meron ng aklat sa kabawat bansa o lengguwahe para maunawaan. Ang purpose ng Biblia, isinalin sa lengguwahe ng iba't ibang salin ng iba't ibang bansa o lengguwahe para maunawaan. Sa panahon noon, wala pang ganito. So hindi pa nila maunawaan 'to. So anong dapat gawin? Ano yung paraan ng Diyos? Yung pinakamatulin o mabisang paraan ng Diyos para maunawaan ng mga Hintil yung sinasabi nila. Walang iba, yung tungkol sa hula, na darating ang hula na sila'y
ah, pagkakalooban ng Panginoon na makapagsalita ng ng mga diwa, sa kanila ang espiritu. At umulan nga ng dilang apoy na nilokoban sila ng espiritu at nagsalita sila, ang mga apostol ng iba't ibang wika. Walang aklat pa nun. So yun yung unang paraan ng Diyos para maunawaan ng tao ang salita ng Panginoon o ebanghelyo. Pero ngayon, hindi na eh. Useless na eh. Bakit? Kasi alam na ng tao, andun na yung Biblia, andun na iba't ibang lengguwahe, hindi na kailangan na ng ganito para para mauniwala ka na sila'y tunay na iglesia o sinasamahan ng Diyos. Hindi na. Sa aral na po tayo ngayon. So bigyan lang natin ng konting yan, aral, at may mga pastor pa rin na ganyan. Pag sinabi mo, sige nga, mag-speaking in tongues ka nga. Sige nga, gawin mo speaking in tongues o magsalita ka ng iba-ibang wika. Ba't di mo magawa at hindi mo kaya? Kasi nga, hindi mo kaya dahil wala na nga eh. Sige nga, meron bang marunong dito? Subukan natin. Wala eh. Kahit yung mga may aral na speaking in tongues, ganyan, subukan mo yung mga pastor nila. Sige nga, magsalita ka ng anong mga wika na sinalita mo na hindi namin alam. O merong salita ka na iba-ibang lengguwahe na hindi mo alam at natutunan mo, nalaman mo sa bibig mo, isang saglit. Sige nga o ipapakita yung video. Di ba? Hindi maintindihan eh. Wala eh, wala talaga. So hindi na yung ang nagiging ganyan na lang yung pa-effect na lang nila para makahikayat sila ng mga tao. Uy, dakila ang Panginoon, nagsalita ng Ngayon kung ikaw yung mangmang pa sa Biblia, wala ka pang alam, pag may nagsalita ng gano'n, hala barak. Dati Brother Romeo, Brother Lauro, meron ganyan sa amin, nagtipon-tipon kami, sa Rose Bowl. Sa Rose Bowl yun eh. Tapos merong isang kapatid do'n, dahil uso pa yung speaking in tongues dati eh, di ba? Ano pa natin yan eh. Merong isang kapatid do'n bro, tumayo sa gitna, hindi ko tagaan yun eh. Ang pangalan niya yata Romy ba yun? Parang may pangalan eh, nakalimutan ko eh. Tumayo sa gitna. Kasi merong konting pagtatalo, sino magbubuhat. Eh ako, bago pa lang ako, sino magbubuhat? Taas ako. Sino magpapauwi? Taas ako. Sino taas ako. Sabi ng isang kapatid, bakit si Van Eric lang tumataas? Ba't ayaw ninyo? Eh ako, hindi ko pa alam eh. Ang bubuhatin pala ng mga upuan, ang lalayo ng pagdadalan. Dalawa lang kami, tatlo, nung sumabak ako. Naranasan ni Brother Romeo yan eh. Ang saya nga eh. Kaso, ang bigat. Kaya pala walang taas ng kamay, ang bigat. So, dahil sa pagtalo niya, may tumayo na kapatid. Pagtayo niya, nagsalita sa gitna. Salamat po tungkol kasi ngayon nagkanak ko na kanya ganto, punta ron, punta diyan, punta dito, ganun. Eh ngayon, ito lang si si Michael, si Brother Michael nandun eh. Nandun yata siya eh. Sabi niya, si Brother Michael, "Uy, magluhuran tayo." Nagluhuran kami. Ang masaklap nito Brad, natapat ako sa napakaraming langgam. May langgam eh. Pagluhod ko, naku daming langgam. Yung mga nakatabi ko puro langgam, kinagatan ng langgam. Bakit nangyari yun? Kasi nga, purol ka pa, wala ka pang talagang, unawa sa ganitong bagay. Nagsalita na ng gano'n dahil may aral kang ganyan o alara ka ba uy, kailangan Diyos, nangusap ang anghel. Nung ni-record, nung tinignan ko merong salita, wala eh. Walang umaangkop na lengguwahe sa iba't ibang bansa. Walang gano'ng salita. Bakit wala. Ang pala, nanggaling siya, yung taong ito, yung kapatid na 'to, nanggaling siya do'n sa matinding relihiyon na puro speaking in tongues. Nadala niya ngayon dito nadala niya eh. Eh, dahil mga pa wala pang alam, hurang kami. Nung ni-record, nung pinakita kay PJ, wala namang ganyang salita. Nadali tayo. Ang pala galing pala sa ibang samahan na puro speaking in tongues. So yun, Sister Emmy 'no, ano natin ng konti 'no, kumbaga pasadahan natin ng konti 'no, yung ganyang bagay. Kami hindi po kami nag-speaking in tongues eh, wala eh. Eh, meron ba akong ibang lengguwahe? Meron ako babasahin ko. Sa Hebrew, sa Greek, nakakabasa ako kahit papaano, pero yung magsasalita ako ng Greek o Hebrew, eh, hindi ko na kailangan, nonsense na. Kasi andito tayo Pilipinas, 'di ba, English, nagsasalita tayo sa kapwa natin, sapat na yung mga pangaral tayo doon. Kasi nga sa Hebrew, sa Hudyo, sa Roma, may mga Bibliya na ro'n. Hindi mo na kailangan ng speaking tongues do'n, alam na nila. Alam na nila yung mga salita, ah.
Tulad din mga kapatid yan ng ganito, yung plano ng Diyos, eh. Ang plano ng Diyos 'no, ng taga-sanlibutan, nagkasala ang tao, ang plano ng Diyos si Kristo isugo sa mga huling araw. Pero hindi pa siya sinugo nung sa kaarawan ni Abraham, ni Moises. Hindi pa, hindi pa. Pero dumating yon 'no, sa panahon ng kay Kristo ng pagkasugo, dun yung plano niya. Even 'to 'no, ng mga speaking in tongues ganyan 'no, paraan lang 'to ng Panginoon. Paraan niya para makaunawa o lumawak ang mensahe o ebanghelyo ng Panginoon. Kasi nga wala pang alam ang tao, wala pang Biblia, wala pang salin ng iba't ibang lengguwahe ang Biblia na tinatawag na Biblia or Biblon or Biblia. Wala pa sa wikang, Latin 'no, 'yan. Wala pa po, wala pa. So 'yun lang po ano. Hindi po kami magsasalita dito 'pag sinabi mo sa'min, kung meron kayo 'di magsalita ka nga ng ibang lengguwahe, speaking in tongues ka nga, sabihin ko. Otherwise, I can speak English. Uh, pero konti lang 'no, just a little, pero konti lang. Pero hindi yun speaking tongues, natutunan ko lang yun, yung magsalita ng English kahit papaano, also I can understand English, 'di ba? O kahit ano naunawaan ko, 'di ba? Yun ang alam ko, pero yung sasabihin ko na nagsasalita ako ng English. Good evening to everyone. I'm Eric Villanueva. Nala, ay speaking in tongues ba sa inyo? Nagsasalita ako ng ibang lengguwahe? Hindi. Natutunan ko yun. Hindi ako nag-speaking in tongues. Pero ano ko ang ibig sabihin nun, di ba? Kundi yun yung natutunan ko ng mga salita, lengguwahe. Pero pag salita mo ako ng Hebrew Greek, ay hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Saka sino pangangaralan kong mga Hebrew dito na Hudyo? Sino pangangaralan ko ng mga Romano rito? O Italyano? Wala naman akong pangangaralan, di ba? At kung meron man, hindi ko kayang pangaralan. Ang sa akin, meron na silang Biblia. Naunawaan na nila yung ano sa lengguwahe nila na nakatala doon sa kanilang lengguwahe yung salita ng Panginoon. Sapat na yon. No, lipas na eh. Hanggang doon na lang yan. Hindi na tayo nagpapakilala na, oy, kayo speaking tongues kami, ganito. Dami na hikayat, di ba? Pero sabi mo, anong ibig sabihin niya? Hindi alam. Ano yung sinabi mo? Hindi alam. Sa Biblia kasi, no, lalo na yung mga apostol, yung mga nag-speaking in tongues dati, nakaraan, no, sa mga panahon ng mga ni Christ, ng mga apostol, naunawaan nila yung sinasabi nila, na ipapaliwanag nila. Di ba ba? Meron tagapagpaliwanag. Talagang merong lengguwaheng gano'n. Eh, sa ngayon, eh, wala namang gano'n, eh, 'di ba? Hindi nga maka-straight ng salitang ano, eh, Hebrew, eh, 'di ba, yung mga pastor na nag-aral, hindi nga kahit nag-aral, 'di ba, hindi nga maka-straight ng Hebrew na na sentence, eh, hindi nila kaya, eh, iba, eh. Hindi, wala na po, hindi na po kailangan sa mga panahong ito sa ikaliligtas, kundi sa ikaliligtas, eh, si Kristo lamang sa pangangaral ng ebanghelyo. Hindi na po kasama sa ikaliligtas yung speaking in tongues o speaking of tongues, wala na po siya ano. Ah, so, wala ring pagkakaiba diyan sinasabi ng Panginoon sa mga panahon nung una sabi gano'n, sa Hebreo 8 sabi ro'n na, ang luma ay tumatanda at malapit ng lumipas. So, sa panahon ngayon, talagang lilipas talaga ang luma o ang lumang tipan o matandang tipan, lumilipas. Ibig sabihin, katulad din ng salita na ganyan, mga speaking tongues, puwedeng lumipas, pero may aral noon, pero hindi nangangahulugan na sasabihin kong, "Hindi aral noon 'yan." Hindi, aral noon 'yan, eh, merong noon ganyan. Pero maaaring lumipas 'yan sa panahon ngayon kasi nga kalat na ang bawat aklat na may kanya-kanyang lengguwahe at nauunawaan na nila. Ayan po ang ating paliwanag diyan, sister. Sipanan natin sa ibang pagkakataon, eh, matalakay natin 'yan, even yung ika po. So yun lang po mga kapatid, at pagpalain po tayo ng Panginoon 'no, sa munting araw o panahong ito na ipinagkaloob sa'tin, ay mapuri nawa ang ating Panginoon. Muli ito ang inyong lingkod, Brother Eric Villanueva, kasama ang ating mga kapatid, Brother Romeo Tahonera, Brother Lauro, at, sa mga kapatid na mga nariyan, pagpalain kayo ng Panginoon, at hanggang sa muli. Ito po ang, Church of Jesus Christ the Lord and Savior, ang programang Ang Tugon ng Biblia. God bless po sa lahat. Shalom. God bless po mga kapatid. God bless po. Yung
Hindi ba tayo ma-out? Alam mo kung